Ang aking ituturo ay ang title ay The Three Things Necessary for Harvest. God's kingdom operates on the principle of sowing and reaping. That you know. Itong sabi ng Genesis 8:22. Habang ang lupa ay nanatili, ang pag-asik at pag-aani, ang tag-init at taglamig, ang araw at gabi ay hindi hihinto. Ibig sabihin, kikilos ito kahit kanino. Lalaki, babae, bata, matanda, kahit taga saan. Ito ay universal law. At kahit kailan. This is predictable. Basta nagtanim, aani. At para umani, tatlo ang kailangan. Kaya ang title nga nito, isesiri ko ay The Three Things Necessary for Harvest. Ano ba itong tatlong to? Ang una ay the seed. Dalawang ibinibigay ng Diyos sa atin. 2 Corinthians 9 verse 10. Now, he who supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. So makikita natin, ang ibinibigay ay seed to the sower and bread for food. Maraming nagsasabi, I have a need. Pag meron tayong need, anong ibinibigay ng Diyos sa iyo? Seed ba o bread? No. Ang ibinibigay sa iyo ay seed. Parang ganito. Kung gusto mo magkaroon ng langka, yung fruit, wag mo sabihin kay Lord na, Lord, magpaulan ka naman ng maraming langka. Alam mo naman yung langka ay matilos yan at saka malalaki. Pag nagpaulan ay baka tamaan, masakit yan. Sa halip na ikaw ay humiling kay Lord na magpaulan ng langka, humanap ka ng seed. Humanap ka ng seed ng langka. Bakit? Nasa binhi ang kapangyarihan ng Diyos para tugunan ang iyong pangangailangan. Nasa seed. Ito ang problema sa maraming Christians Pine-pressure natin si Lord sa pamamagitan ng ating mga need. Parang ganito, Lord, utang na loob, awa mo na. Kailangan ko ng langka. Parang ganun Kailangan ko ng langka. Alam mo ba? The need does not produce harvest. The seed produce harvest. Kaya hindi need ang nagbibigay ng ani. Kaya doon sa pangangailangan para magkaroon ng harvest, ang una, seed. Hindi need. Don't expect to receive harvest because you have a need. Expect harvest because you planted seed. Ang seed ay anumang ibibigay mo sa Panginoon. Sa kanyang gawain, mamaya, yun ay mapapag-usapan natin. At yung ibibigay mong yon, meron kang naka-assign kung anong ani ang gusto mo. At yung harvest na usually ina-assign mo, yun ang iyong need. Okay. Yang need o ang pangangailangan, yan ay naghahari lamang kapag wala kang seed. Yan medyo siga lang ang dating ng pangangailangan mo kapag wala kang tanim. So, anong gagawin mo? Sa halip na ikaw harapin yan lagi, hamunin at sigang-siga ang dating sa iyo ng mga pangangailangan, atakihin mo ang need with your seed. Attack your need with the seed. Huwag kang may intimidate sa mga kailangan mo. Seed lang ang katapat niyan. Parang ganito, kung gusto mo na ikaw ay magkalaman ng iyong bank account, magtanim ka, mag-deposit ka sa bank account ng iba. Bakit? Seed yun And then ito pang magandang principle. Kung ang pang-atake natin sa need ay seed, unahan mo na ng seed ang need. Anong ibig sabihin? Usually kasi, kaya nahihirapan tayo hinihintay natin magkaroon ng need. Saka tayo nagtatanim. Saka tayo nagsiseed. No. Lagi naman yung mga need parang expected mo na yung kakailanganin mo next year. Ano gagawin mo? Magtanim ka na ngayon para sa provision ng need mo next year. Para may tanim na ikaw pagdating ng need.
Bakit? Eh, may waiting time kasi ang harvest. Eh, kung nangangailangan ka ngayon, tapos ngayon ka magtatanim, eh, okay din naman yon. Pero siyempre, meron niyang waiting time. Ay, kailan ho yun? Ay, si Lord na may alam noon. Pero mamaya, sa conclusion, humanda ka, meron akong magandang balita sa'yo. Okay, let's continue. Kanino ibinibigay ng Diyos ang seed? Sabi ko sa inyo, dalawang ibinibigay seed at bread. Kanino ibinibigay ng Diyos ang seed? Sa mga nangangailangan ba? No. Sa sower. Kaya tingnan ninyo, babasahin ko ulit sa inyo 2 Corinthians 9 verse 10. Now he who supplies seed to the sower. Seed to the sower. So, ang seed hindi binibigay sa nangangailangan. Seed is not given to those who are in need. Seed is given to the sower. So let's talk about the sower because this is the second na kailangan para magka-harvest. Yung unay seed, ang padalwa sower. At pag itong tatlong ito, at mamaya sasabihin ko naman yung pang-tatlo, pag ito yung nagsama-sama, ay sigurado ng harvest mo. So let's talk about sower. Sino ba sower? The sower is, itong sabi ng Matthew 13 verse 3, Behold, a sower went forth to sow. Ang manghahasik ay humayo upang maghasik. So, let's talk about the sower. Ano ang katangian ng sower? Una, ang sower, lifestyle na niya ang pagtatanim. There is a person who gives, but there is a giver. Maaaring may nagbibigay at meron talagang mapagbigay. Yun. May nagtatanim at merong magtatanim. Yun ang pagkakaiba. Ang sower ay habitual giver. Nung unang panahon, walang sower. Ang mga tao ay nomads. Ang mga tao ay palakad-lakad kung saan lang sila pupunta para maghanap ng pagkain. They are hunters. Kaya dahil doon, palakad-lakad lang sila, hindi sila sure kung sila ay merong makikitang pagkain. Hindi rin sila sure kung magkakasya sa kanila ang pagkain. Until na-discover nilang seed. Nagtanim sila at nagsimulang umani ng marami. Lampas sa pangangailangan nila actually. So nakita nila ang kahalagahan ng seed. It assures them of their food. At ang harvest nila ay kayang magpakain ng lampas sa kanila. Kaya ano nangyari? Nabuo na ang community. Natugunan hindi lamang ang kanilang need, pati ang need ng iba. Nagsimula silang mag-settle, hindi na sila palakad-lakad. At nabuo ang community ng mga sowers, mga magtatanim. Alam nila na para mabuhay, kailangang maging sower. Dapat tayo ganun din. Dapat alam natin, kung gusto nating mabuhay, kailangan tayo maging magtatanim. Bakit? Kasi hanggang ngayon, maraming hindi pa ito alam. Marami pa rin palakad-lakad. Marami pa rin punta ng kung saan-saan. Hanap ng kanilang pangangailangan. Marami pa rin natatakot dahil walang kasiguruhan kung makakahanap sila ng kanilang mga pangangailangan. Bakit? Kasi hindi sila nagtatanim. Hanggat hindi nagtatanim, ay talaga magpapaikot-ikot ka. Pero once nagtanim ka, wow, magsesettle ka. Alam mo kasi, may aanihin ka. So, yan ang unang katangian ng sower o maghahasik o magtatanim. Ano pa? Ang sower ay hindi nawawala ng binhing ihahasik. Bakit? Kasi mas mahalaga sa sower ang seed kaysa sa bread. Di ba tayo mas mahalaga ang pagkain? No. Sa maghahasik, mas mahalaga ang pantanim kaysa pangkain. Bakit? Kasi alam niya na hindi siya kakain kung wala siyang seed. Alam niya na yung pagkain will just follow the seed. Kaya naman itong mga sower, lagi siyang naghahanap ng maibigay. Kaya, lagi naman siya nakakakita ng pambigay. Bakit? Kasi, kung anong hinahanap mo, yun ang makikita mo. Hindi mo napapansin? Halimbawa, may hinahanap kang tao sa maraming, yung sa crowd, nakikita mo eh. Pero halimbawa, ikay nasa crowd,
may kakilala ka doon, ay ba't hindi mo mapansin nandoon? Kasi hindi mo hinahanap. So yung hinahanap mo, yun ang nakikita mo. Ang mga sower, yan ay laging merong pangtanim kasi naghahanap sila ng maibigay. At kung wala, anong ginagawa? Humihingi sila kay Lord. Alam mo yung laging sinasabi ng mga hindi sower, wala akong maibigay wala akong maibigay. Well, ito masasabi ko, umiikot ka sa bahay mo. Umiikot ka sa bahay mo. Laging meron. Naalala ko noong nagsisimula ang training nitong pagbibigay Yung bang ang gagawin magkatabi. Sabi, kumuha ka ng kapartner. Ay, di akalay ko anong gagawin. Sabi, magbigay ka sa kapartner mo ng kahit ano. Ay, hindi ready. Hindi ready. Di kanya-kanyang isip. Yung isa ay kukuha sa wallet, nagbigay ng 100. Yung isa wala talagang pera. Alam mo, mga binibigay noon, nakita ko yung kanilang belt, aalsin, ibibigay. Anong ibig ko sabihin? You will always find something to give kung ang hinahanap mo'y binhi. Kaya, umikot ka sa bahay mo, may makikita ka dyan. May mga gamit ka na binubulok mo diyan. Anong ibig sabihin? Ini-store mo lang. Tingnan mo, magbukas ka ng cabinet at pag yan ay binuksan mo, sa dami, ay natapo na naawas na. Pinipilit mong pagpatas-patasin, hindi na talaga magkasya. Alam mo yung thinking ng mga hindi sower, pag yan ay may gamit, sasabihin, ayan, baka may paggagamitan pa. Ano nangyari? 10 taon na ay naroon pa. Mga tornilyong hindi na malaman kung saan gagamitin dahil kaiipon ang sabi, baka may paggagamitan pa. These are the words ng mga magbubulok. Hanapan mo ng bibigyan. Laging may makakagusto kahit ng mga ayaw mo. You will be amazed. A man's garbage could be another man's treasure. Yung mga bagay na maaring ayaw mo, ay maaring yan ni kayamanan sa iba. Karirin mo ang pagbibigay. Iniisip, pinaplano, pinag-aralan, pinaghahandaan. Be proactive. Yung bang hindi ka naghihintay na may mabigyan, hinahanap mo ang mabibigyan. Hanggang sa ito'y maging lifestyle mo na. Yun ang sabi ng Kawikaan 11:25. Ang tao mapagbigay ay payayamanin at siyang nagdidilig ay didiligin din. So another katangian ng sower. Kasi pinag-uusapan natin yung the second na kailangan para magka-harvest. Di ba yung naunay seed? Alam na ninyo yun. Now we're talking about the sower. Ano ba katangian ng sower? The sower knows the difference between the seed and the bread. Remember, dalawang binibigay ng Diyos. Seed for the sower and bread for food. Now, ito ang problema dyan Mahirap i-differentiate ang seed sa bread. Bakit? Pareho ang kanilang itsura Ang seed pwedeng kainin at pwede ring itanim. Ano man dumadating sa iyo, pwede mong gamitin, pwede mong ibigay. Parehong itsura So paano nalalaman ng sower kung ang ibinigay sa kanya ng Diyos ay for seed or for bread? Paano malalaman? May dumating kang pera, ito ba'y pang-akin o ito ba'y pang-tanim? May dumating sa iyong mga damit, ito ba'y pang-akin o ito'y pang-tanim? This is the answer. Malalaman mo kung ang ibinigay ng Diyos sa iyo ay for seed or for bread by this word, priority. Anong ibig sabihin yan? Okay, balkan natin. Ano bang unang ibinibigay ng Diyos? Balkan natin yung verse na ating pinag-usapan kanina, yung ibinibigay ng Diyos. 2 Corinthians 9 verse 10. Anong unang ibinibigay ng Diyos? Let me read Now, He who supplies seed to the sower and bread for food. O kayong sumagot, ano ang mas naunang ibinigay ng Diyos dyan? Seed. Seed ang unang ibinigay ng Diyos sa'yo. Seed ang unang bahagi ng lahat na tinatanggap mo. It is meant for you to give, not to be eaten. Kaya yung mga hindi sower, hindi nila alam kung ang dumating sa kanila ay seed
or bread kasi hindi nila alam yung word na priority. Ang maghahasik, pinaprioritize ang panghasik. Inihiwalay talaga agad yan ang pangtanim. Hindi niya yan ipapakain sa kanyang mga anak. Bakit? Priority ang pangtanim. Nawawalan ng seed kasi akala ay bread ang priority. Kung ang priority mo yung bread, na pangalwa lang namang binibigay ng Diyos, kung priority mo yon, yun ang una mong hahanapin. And we all know, sabi ko sa inyo kanina, kung anong hinahanap mo, yun ang makikita. At dahil mas masarap kumain kaysa magtanim, uubusin mo yan. Pati binhi, kakainin mo yan. Now, bakit nung ibinibigay ang binhi? Kasi ang bread ay kukuhanin mo pa sa harvest. Yun yun. So, ano pa ang katangian ng sower? Bago ko magpatuloy, sabihin mo diyan sa katabi mo, tsak may kasama ka sa side mo diyan na sabihin mo, sower ikaw. Yan. Now, ano pang katangian ng sower? The sower is wise. Matalino yan. Bakit? Titiisin ng sower na huwag kainin ang seed. Bakit? Bakit niya kakainin ang seed? Gayong alam niyang maghihintay lang siya ng konting panahon at mas marami na mamaya ang harvest kaysa sa seed. Konting panahon lang naman ang hihintayin eh. Bakit ko kakainin yan? Di hihintayin ko yung mas marami, doon ako kakain. Kaya, ito naman, kung nakakauntian ka pa sa tinanggap mo, binhi pa yan. Kung hindi ka pa satisfied, binhi pa lang yan. Kung hindi mo type ang shoes mo, binhi pa lang yan. Ipamigay mo. Kaya ako'y naniniwala, napakadami mong binhi sa bahay. Alam ng sower na mawawala rin ang seed pag hindi tinanim. Kaya matalino yan eh. Para yung tithes, akala nung mga hindi magbibigay ng tithes ay sila ay nakalamang kasi hindi sila nagbigay ng tithes. Gayong alam ng mga tithers na kapag hindi nila binigay ang tithes, makukuha rin naman. Bakit? Ay walang mananaway sa maninira. Walang magre-rebuke sa devourer. Alam ito ng magtatanim. Alam ng sower na mawawala ang seed pag hindi tinanim. Bakit? Ay yung parable ng mina, Lucas 19 verses 15 to 24. Hindi ko mababasahin sa inyo. Kailan sasabihin na nangyari. Yung isa, binigyan ng 10, kumita ng 10. Yung isa, binigyan ng 5, kumita ng 5. Ay yung patatlo, binigyan ng isa, anong ginawa? Itinagaw. Hindi itinanim. Anong ginawa? Kinuha sa kanya yung isa at binigay kanino? Doon sa may 10. Bakit? Kasi yun ang matabang lupa. Doon maraming kinikita, doon marami ang bunga. So doon ibinibigay ng matalinong magtatanim. Kaya yung magtatanim alam niya pag hindi niya tinanim, may mawawala rin Kaya naman, ano pang katangian ng mga sower? The sower is also a reaper. Ang magtatanim ay mag-aani rin. Bakit? Hindi niya magiging lifestyle ang magtanim kung hindi rin siya aani. Ibig sabihin, titigil yan. Ay, walang ani. Anong itatanim sa susunod? Kaya alam na alam ng magtatanim na siya'y aani. The sower is also a reaper. Naalala ko yung 2 engineers na nagtanim sa Rosario kasi may project ang Rosario noon. Siyempre, ako'y nagpasalamat sa text. Abay, sumagot. Ako'y natuwa sa kanilang sagot. Alam mo, sagot sa akin, Reb, salamat sa blessings. Ang tawag nila sa kanilang tanim ay blessing. That is how the sowers look at their seed. Kaya yung mga magtatanim, reapers yan Alam nilang aanit-aanit sila Kaya once nagtanim, hindi na. Ang tawag mo na harvest doon. Mapapansin mo, habang nagbibigay ka, lalong dumarami ang iyong pangbigay. Why? Kasi sa bawat pagbibigay mo, ay binibigyan ka ulit ni Lord ng para sa iyo at para pangbigay.
Bawat pagtatanim mo, ibabalik ni Lord uli ng marami, at alam mo uli, yung ibibigay ni Lord na yon, nahahati uli yun sa dalawa. Seed for the sower, bread for food. Kaya parami ng parami yan. Itong sabi ng 2 Corinthians 9 verse 10. Now he who supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. And verse 11 says, you will be enriched in every way so that you can be generous in every occasion. Kaya wag na kayong magtaka. Ito yung napapansin ko rin eh. Yung magtatanim, lalong nayaman. Wag na kayong magtataka. Nakasulat eh. Nakasulat sa salita ng Diyos. Talagang, you will be enriched in every way so that you can be generous in every occasion. At lastly, katangian ng sower, ang sower enjoy magtanim. Bakit? Dahil hindi niya yan magiging lifestyle kung hindi siya masaya sa kanyang ginagawa. Kaya yung church na magtatanim, masaya yung church na yan. Masaya yan. Ako. Why? Because ito agad ang mararanasan ng nagtanim. Kung yan ay nung unay nahihirapan at merong struggle sa kanyang puso sa pagtatanim, once nagtanim na yan, nawawala ang struggle, napapalitan ng joy. Kaya yung church na magtatanim, full of joy yung church na yan. Masasaya yung mga yan. Okay, so napag-usapan na natin ang dalawang bagay na kailangan sa harvest. Now, iisa na. At ano ito? Land, lupa. Inutusan ng Diyos ang lupa na magbigay ng ani. Genesis 1 verse 11. Sinabi ng Diyos, sibulan ang lupa ng halaman, ng mga tanim na nagkakabinhi at ng punong kahoy, na namumunga ayon sa kanyang binhi. Bawat isa ayon sa kanyang uri sa ibabaw ng lupa. At ito ay nangyari. Yan. May command ang Diyos sa lupa. May utos ang Diyos sa lupa. At anong utos yon? Lupa, multiply the seed. Kaya walang choice ang lupa, kundi kanyang siya kikilos upang yung seed ay kanyang i-transform into ani. Ito malimit kong nakikita dito sa atin siguro kayo naman marami yata diyan ay hindi fertile ang lupa, ano? Pero dito sa Pilipinas, napaka-fertile ng lupa. Ang mga ibon, yan meron kasi ako nakikita laging mga sumisibol na sili, kahit saan. At yan hanggang sa nalaman ko, yan pala ay tinutukan ng ibon. And then, yung ibon, syempre, kanya uling ilalabas yung mga buto ng siling yon, babagsak sa lupa. Pag nalaglag na ang ipot ng ibon, may kasama ng buto, kompleto na yon. May fertilizer na. And automatic, inuutusan, yung lupang inutusan ng Diyos na maglabas ng ani, biglang kikilos ang lupa. Bakit? Lumapat sa kanya ang binhi. Basta lumapat na ang binhi sa lupa, automatic, kikilos ang salita at ang utos ng Diyos sa lupa. Sibulan ang lupa ng halaman. Genesis 1:11, ano? So, yung lupang yan, lagi yung magpapasibol ng halaman. Maliban, walang binhing lumapat yan. Kapag inihulog ng binhi sa lupa, mamamatay ang binhi. Titigil ang siya sa kanyang anyo bilang binhi. Bakit? Kasi gagawin na ng lupa ang utos sa kanya. Meron na yung transformation. Gagawin ng lupa yung halaman. Gagawin ng lupa yung puno upang maglabas ng maraming bunga. Gagawin ng lupa yung harvest. Basta ikaw ay nagbigay, may pressure na sa seed mo. May pressure sa seed para magbigay ng ani. Why? Kasi napabigay na. Pero habang ang seed mo ay nasa iyo, hindi pa yan lumalapat sa lupa. Seed pa lang yan. Alam mo, buksan mo ang seed, buksan mo yan, anong makikita mo sa loob? Anong nasa loob niyan? May konting mapuputing laman dyan. Ano yon?
yun ay isang malaking puno. Yung kaunting puting yun ay isang malaking puno. Paano nagkasya yun doon sa maliit na seed? Imagine ang energy na nakompress doon sa seed. Imagine mo yung power na nakompress sa isang seed, na doon sa isang maliit na seed ay mayroon palang nakalagay doong puno at may nakalagay doong kaing-kaing na mangga. Nakompress sa isang seed. What an energy, what a power is stored on a seed. Pero, hindi yan ramdam ng seed. Hindi ramdam ni seed na mayroon siyang power sa loob. Hindi ramdam ni seed na mayroong energy sa loob. Hindi alam ni seed na may nako-compress doong power until malaglag siya sa lupa. Once nalaglag ang seed sa lupa, nararamdaman na niya ang pressure, may pumipigla sa loob niya, may gustong lumabas. Why? Kasi kumikilos na ang salita ng Diyos, yung command ng Diyos sa lupa na anong sabi? Genesis 1:11, sibulan ang lupa ng halaman. Ng mga tanim na nagkakabinhi at ng punong kahoy na namumunga ayon sa kanyang binhi. So, ayon sa kanyang binhi. Kung ang binhi mo'y pera, then pera rin ang ibubunga niyan. Pero yung pera, wala yung nararamdamang pressure na dumami, wala. Pero oras mapatanim yan sa matabang lupa, nakakaramdam kaagad ang pera ng pressure na dumami. There is a power inside the seed. Kasi yung pera mo'y naging seed nung yan ay iyong itinanim. Yung pera mo sa bulsa, hindi pa niya alam kung siya'y seed o siya'y food. Depende pa sa magiging desisyon mo. At kapag ikaw'y nagpasya na gawin niyang food, sorry, ang lupa ay hindi makakakilos diyan. Pero pag nagpasya kang gawin niyang seed, ang lupa ang kikilos diyan kasi may command ang Diyos sa lupa. Every seed planted to the ground is crying out to heavens. Anong sabi ni Mr. Seed? Alam mo kung meron sinabi si Mr. Anonymous, may sinabi rin si Mr. Seed. Itong sabi ni Mr. Seed. I need to provide a harvest. It is my destiny. It is how I was designed. It is the only purpose of my being to produce a harvest. Yan ang sabi ni Mr. Seed. Yan daw lamang ang layunin ng kanyang buhay. Kaya daw siya nilalang sa mundong ito ay para mag-produce ng harvest. Kaya naman, once napatanim, kung ano man yung nasa iyo, once napatanim yan, magtanim ka ng pag-ibig, magtanim ka ng pagmamahal, magtanim ka ng kung ano man, everything is a seed. Once napatanim yan, iisang destinasyon yan, dadami yan pabalik sa iyo. Now, for illustration lang, halimbawa at nararamdaman noong iyong asawa na parang kulang ang, parang sabi niya, parang hindi ako mahal ng asawa ko. Alam mo, it's because siguro nung mga nagdaang mga panahon nagkaroon ka ng pagkukulang, hindi mo talaga nataniman ng pag-ibig. Huwag kang mag-alala. You have a power in your hand. Anong pangalan dyan? Seed. You have a power in your hand na kaya mag-multiply ng marami. So, double time ka ngayon. Double time at saka double effort. Kung nung una, ikaw ay nagbibigay ng flowers dahil Valentine's Day, Hearts Day. Ngayon, magbigay ka ng flowers, samahan mo ng chocolate. Kahit hindi Valentine's Day, kahit hindi Hearts Day. Sabi naman ng asawa, nako, pastor, late na. Ang aking damdamin ay masyado nang nasaktan. Kahit pa ako'y bigyan niya ng flowers at bigyan pa ng chocolate. O sandali, di pa naman ako tapos. Ikaw, husband, dagdagan mo ng cake. Yung bang sa loob ay may lamang pera pag yung ginanyo? Yan. Sasabihin ng asawa, yan. Medyo nakakabawi na siya. Ako'y tinutubuan na uli ng pag-ibig. Ayan. Yan ang ibig ko sabihin. Ikaw ay laging, pwede mong baguhin ang sitwasyon ng buhay mo basta meron kang binhi. Meron kang seed na hawak. Now, of course, it goes the other way. Minsan naman si husband naman ang medyo nagsasabing, para namang di na yata ako. Mahal nito ang aking asawa
Oh, ikaw naman wife, ikaw naman ngayon ang bumawi. Bigyan mo siya ng binhi. Siya'y iyong bigyan ng hindi mo pa naiibigay dati. Bahala ka na mag-isip kung ano yun. Para kay umani ng pag-ibig pabalik. Ganun lang yan. Yan ang seed. Okay. Pag ikaw ay nagtanim ng 100 pesos, mamamatay yung 100 pesos. Mamamatay na yun sa'yo. Ano? Kasi, iibahin ng lupa ang anyo nito. Darami yun eh. Pero itong ibig ko sabihin, John 12:24. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, maliban na ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ito'y mananatiling nag-iisa. Ngunit, kung ito'y mamatay, ito'y nagbubunga ng maraming. Kapag itinanim mo ang seed mo, yan ay mamamatay. Kaya huwag mong bantayan kung saan ginastos ng binigyan mo yung tanim mo. Huwag mong bantayan. Sasabihin mo, oh, yan ang tanim ko sa iyo, 1,000. And then nakita mo yung pinagbigyan mo, bah, pumunta sa McDonald's, ay, tunay naman, kain naman ng kain sa labas, ay, ayaw na lang magluto sa bahay at nang matipid, kain ng kain. Ay, wala ka ng doon, wala ka ng pakialam doon kung saan niya yung gagastusin. Bakit? Yung seed, namatay na yun sa'yo. Once ang seed itinanim mo, hindi na yan iyo. Yung seed, hindi na iyo. Anong iyo? Harvest ang iyo. So, hindi po na yan chechekin. Dahil kung bantay mo pa at ay hinuhukay mo ulit ito, ay lagi mong hinuhukay ang iyong seed, ay hindi magagawa ng lupa ang kanyang ang commandment ng Diyos sa kanya na na baguhin ang anyo. Paano niya babaguhin ang anyo? Lagi mong iniiyo. Pag yan na itanim mo, nasa lupa na yan. Bahala ng lupa di yan. Remember, lupa ang inutusang mag-multiply, hindi yung sower. Hindi sower, yung lupa. Okay? Hindi na iyo ang seed, ang iyo harvest. Now, pag-usapan natin, ano ang lupang tataniman? Itanim mo sa gawain ng Diyos. Itanim mo sa mga manggagawa ng Panginoon. Lahat yan, marami yan. Itanim mo sa mga nangangailangan, sa mga poor. Naku, napakadaming promises ng pagtatanim sa mga mahihirap. Sa kawang gawa, itanim mo saan man sinabi ni Lord sa'yo. Saan man ikaw nililid ni Lord. Yung bang parang kinakatok ako ng Panginoon na papaano, hindi ako sure, papaano baka mali. Eto ha, kung ikay may duda, pumunta ka na doon sa side ng generosity. Remember, every seed is a good work. Pag dami ng tanim, you will abound in good works. At alam naman natin ang good works, ha? It means reward sa langit. Now, remember, kung gusto mo ng magandang ani, piliin mo ang matabang lupa. May lupa na magandang sibol ng halaman eh. Kahit saan. At merong lupa na mas matinding magbigay ng ani. Kaya may mabunga at sila'y lalo pang binibigyan. Ito ang sabi ng Lucas 19:26. Sinasabi ko sa inyo na sa bawat mayroon ay higit pang marami ang ibibigay. Subalit ang wala, pati ang nasa kanya ay kukunin. Ito yung sinabi ko sa inyo, yung parable ng Mayna na yung binigyan ng isa, hindi na nga itinanim, kinuha na sa kanya. Ba't naman ibibigay sa kanya? Hindi siya matabang lupa. Hindi siya nagbibigay ng bunga. Saan ibinigay? Doon, sa binigyan ng 10. Kaya lalong dumami yung may 10. And that's the principle of the Bible. Kailangan ay namumunga at yun ang matabang lupa. Kaya naman, Pastor, saan manggagaling ang ani ko? Ang ani mo'y manggagaling sa lupang uutusan ng Diyos magbigay ng ani. Ano ibig sabihin? Look at this, ha? Ang ani mo, sa tao rin manggagaling. Bakit ito tao? Sabi niyo lupa. Ganito kasi. Ang tao, yari sa lupa. Di ba? Kumuha ang Diyos ng putik. Ito'y kanyang ipinorm, hiningahan at naging buhay na kaluluwa. Kaya lahat ng tao, lupa yan. Tao din ang magbibigay ng ani mo. Lucas 6:38. Give, and it shall be given unto you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over, shall men give into your bosom. Shall men give into your bosom. Tao din yan. So, hindi limitado si Lord
kung sinong lupa ang kanyang uutusan na magbigay ng ani sa iyo. Pwedeng taga-malayong lupa, iyon ang paglabasin niya ng ani. Pwedeng lupang hindi mo kilala. Pwede rin naman yung lagi mong inaasahang lupa. I remember nung ako ay tumanggap ng Honda Civic, yung FD, ang lupang ginamit ng Diyos ay kilala kong lupa. Ano? Pero doon sa Montero, merong nagbigay ng pang-down payment ko. Ang ginamit na lupa ay lupang hindi ko inaasahan. Hindi ko inaasahan yung lupang yon. And then, may sumagot din ng porsyon ng pang-installment. Yun ay lupang kakilala ko. Anong ibig ko sabihin? Iba't ibang lupa yan. Huwag kang mag-alala. Maraming paraan. At ito ang gusto kong sabihin, hindi mo concern ang lupa, ang concern mo ay seed. Huwag kang lagi naghahanap ng lupa, ang hanapin mo ay seed. Now, pag nagsama-sama ang tatlong ito, ang seed, ang sower, at ang lupa, ay siya, umanda ka na. Harvest na yan. Pag yan tatlong yan ay nagkasama-sama. Pag may kailangan, paalala, pag may kailangan, the more na magtanim. Kung may need ka, ang pinakamali mong magagawa ay matakot at huwag magbigay. Kawikaan 11:24. May taong nagbibigay ng masagana at lalo pang yumayaman, may nagkakait ng dapat ibigay, ngunit naghihirap lamang. Kung meron kang urge na magbigay ng malaki, huwag mong labanan yon. Si God yun na kumikilo sa puso mo. Bakit? Kasi humingi ka ng malaki kay Lord. Ano namang ina-expect mo? Ang sabi ng principle ni Lord, 2 Corinthians 9 verse 6, "But this I say, he who sows sparingly will also reap sparingly, and he who sows bountifully will also reap bountifully." Ay humingi ka ng malaki, so, logic or according sa Word of God, talagang kikilos ang Diyos sa puso mo, pagtatanimin ka ng malaki. Ay humingi ka ng malaki. Ganon talaga yon. Kaya kung kailangan mo'y bagay na hindi pa naibigay ni Lord sa iyo dati, bigyan mo rin si Lord nang di mo pa naiibigay sa Kanya dati. Pag may hinihingi ka kay Lord, nagbibigay siya ng pressure na magtanim ka. Pag may hinihingi ka. At ito naman yon. Once na itanim mo, mawawala ang pressure sa loob mo. Bakit nawala? Lumipat sa seed. Yung pressure sa loob mo na gusto mong magtanim, na ikawin, hindi ka pa, ikay urong-sulong, ito kay ibibigay ko, pag binigay ko, mauubusan ako, ito kay, meron kang sa loob. Pero once sumunod ka, itinanim mo yon, mawawala ang pressure, lumipat sa seed. Ang seed ngayon ang may pressure. May pressure bumunga para sa iyo. At anong nararamdaman ng spirit mo? Excitement. Joy. Ang may itinanim, laging excited. Why? Because faith expresses itself by expectation. Ang nagtanim, pagkagising niyan, puno agad yan ng pag-asa. Masaya yang nag-e-expect araw-araw. Lagi yang excited. Ang kanyang feeling, may magandang mangyayari sa araw nito. Alam mo kung bakit? Ang tawag ko kasi doon divine excitement Meron kasing mga excited kasi nanood ng basketball, Pero itong wala ka naman, di mo malaman, bakit ba ako excited? Pagkagising ko na lang, ba't ba itong nararamdaman kong ito? Iyon ay dahil may tanim ka, bumubunga ito, nahihinog sa espiritual, at ang harvest ay nagpupumilit lumabas sa pisikal. At excited ang spirit mo, kasi alam ng spirit mo, ramdam ng spirit mo, naaani ka na. Ang may itinanim, laging nakaka-feel nito. The divine excitement ng mga sower. Kaya yung mga sower, masasaya yan So, in conclusion, alam mo, ilan itong nababasa ko sa Bible Yung bang, there is blessings in famine. Basahin ko sa inyo yung Genesis 26 verse 12. Isaac planted crops in the land, and the same year, reap 100-fold because the Lord blessed him. Si Isaac kasi, tagtuyot.
nagtanim siya. Siya'y umani ng 100-fold. Alam natin ng 100-fold, ano? It is not 100%. 100-fold is 100 times 100, which is 10,000. At ano ang 10,000? 10,000 is their highest number. There is no 10,001, 10,002. Anong ibig sabihin nito? Isaac planted crops in the land and the same year reaped the maximum. Yun ang ibig sabihin noon. 100-fold is maximum. Why? Because the Lord blessed him. Dahil ba? Because the rain came? Wala naman sinabing umulan eh. Tagtuyot nga siya nung nagtanim eh. Tagtuyot ng buong taon. Hindi nga umuulan. Ako nung ko pa ito iniisip eh. Saan kumuha ng tubig yung halamang itinanim ni Isaac? Saan yan kumuha ng moisture? Ang sagot ay ito. And the same year, reap 100-fold because the Lord bless him. Kung ang Diyos kaya magpapatak ng mana sa mga Israelita, araw-araw, yung pagganamang tubig ang hindi kayang ibigay ng Diyos sa iyong seed, kahit tagtuyot, kahit may famine. So ano ang aking pinupuntahan dito? Ito'y na-declare ko na sa Rosario, I think 3-4 Sundays ago. Ito yon, and listen to this. Ibang magtanim sa season ng pandemic. Ibang magtanim sa season ng famine. Iba ang value ng seed sa panahong ang iba'y takot na mawalaan ng pagkain at ang gagawin ay ipunin. Iba ang value ng seed sa panahong ang sasabihin sa inyo ng mga tao, ipunin mo yan, mag-ipon ka. Iba ang value ng seed sa panahong there is hindi lamang, yung bang walang assurance, kailan ba matatapos ang pandemic? Kailan ba gagandang ekonomiya? Iba ang value ng seed sa panahong ito. Iba ring umani sa season na ito. And this is my point. Take advantage of this season. Take advantage of this season. Ang mga tanim mo sa panahon ng pandemic ay katulad ng tanim ni Isaac sa panahon ng famine. It will give you a harvest to the max. Yung hindi mo inaasahan talagang ani. Na noon ay inaasahan mo yun nung magandang takbo ng panahon. Dito sa season na ito, humanda ka. Ibang manampalataya sa panahon ng famine. Ibang manampalataya sa panahon ng pandemic. This is what I'm telling you. Marami ang nagsasabi, pangit daw ang 2020. That's not true. Ang sitwasyon ay nababago, ang pangako'y hindi. Maganda ang 2020 sa mga Kristiyano. May babasahin ako sa inyo, Mark 4, verse 29. Ngunit kapag hinog na ang bunga, agad niyang kinukuha ang karit sapagkat dumating na ang pag-aani. Sa panahon ngayon, listen, mabilis mahinog ang bunga. Mabilis magbigay ng bunga. Kung ngayon, take advantage of the season, magtanim ka, because ngayon ay mas mabilis at mas malaki ang ani. Just like with Isaac, in the same year. What year? The year of famine. In that same year, Isaac harvests 100-fold. Why? Because God blessed him. Hindi because the pandemic stopped. Hindi because the famine stopped. Hindi because there was an irrigation. No. Because God blessed him. Ipakita na, hayaan mo, ikay manampalataya, hayaan mo namang ipakita ng Diyos sa iyo ang kanyang pagiging Diyos. Makita mong luwalhati ng Diyos sa kanyang salita, kung paano siya ka-faithful sa kanyang salita. Kaya, alam mo yung salita, pag yan pinakinggan mo lang hindi mo ginawa, sayang. God wants to confirm His word. Gustong patunayan ng Diyos na ang totoo niya ay totoo, na ang salita niya ay totoo sa buhay mo. God is personal God. Kaya anong gagawin mo? Come on, I am encouraging you. Prepare your seed. Prepare your seed na itatanim mo.
And I want to differentiate the seed, ha? Ang seed hindi tithes. Ang seed, yung lampas sa tithes. And then, anong gagawin mo? Ipe-pressure mo ang harvest by declaring to your seed. Ipe-pressure mo ang harvest by calling out your harvest. Yung iba kasi, pine-pressure ang Diyos sa kanilang need. No, i-pressure mo yung seed mo. I-pressure mo ang seed dahil may salita na diyan na yan ay napatanim na, yung lupa ay magbibigay ng bunga sa seed mo. At paano mo sasabihin yan? Then i-declare mo yung mga assignment mo sa iyong seed. Like what? May trabaho na ako. May increase ako. Kung ang iba'y nahahati ang sweldo, ang sa akin, ibabalik. Hindi lang ibabalik, dadagdagan. Pastor, mahirap namang manampalataya sa panahon ng famine. Then tell it to Isaac. So, maaaring sasabihin mo, paano ako bibigyan? Wala nga ho ngayong production, kaya nagbabawas. Don't tell it to me. Tell it to Isaac na nagtanim sa gitna ng famine. Alam mo, don't beg for what is rightfully yours. May tanim ka Bakit ka makikiusap? I-claim mo lang yung harvest mo and violently get it. Akin yon. Akin yon. Hatakin mo. Akin yon. At pag matindi na ang pressure sa harvest, listen na, pag matindi na ang pressure doon sa seed, matindi na ang pressure sa lupa, magmadali ka na. Magpipilit yang lumabas, yung harvest na yan, dadaan yan sa mga hindi pangkaraniwang daanan. Dito mo makikita yung perang nasa bibig ng isda noong si Peter ay kailangan ng pambayad ng tax. Yun ay hindi pangkaraniwang daanan. Bakit? Hindi mauubusan si Lord ng creativity, ng way kung paano niya idadaan sa iyo ang ani. Sabi ko sa iyo, lupa ang magbibigay, napakaraming lupa sa buong mundo. Ano pa? Mamimilit ang harvest. Ipipilit niyang pumunta siya sa iyo. Sa paraang hindi mo alam, abay pwede pala doon. Yun pala yun. Katulad ng yung pagkain na dala ng uwak. Di ba? Noong si Elijah nasa loob ng kuweba, ano yung panahong yon? Famine na naman. Kaya sabi ko sa inyo, yung famine, hindi yan talaga pangit na season. Pangit yan ang season sa mga hindi anak ng Diyos. Pero sa mga anak ng Diyos, ay nako, situation will change, but the promises remain. Maganda ang 2020. At ikaw, nasasabihin mo, hindi ho maganda sa akin ang 2020. Ito naman nasagot ko, hindi pa tapos ang 2020. Kaya naman humanda ka. Kung iyon ay, kung ang Diyos napakain si Elijah sa pamamagitan ng uwak, ano ba sinisimbol ng uwak? Kaaway yan Kayang gamitin ng Diyos kahit kaaway para pagpalain ka. Ganun yan. Magpupumilit ang harvest pumunta. Basta ikay may seed. Kaya, take advantage of this season. Ang pinakamali mong magagawa sa panahong ito ng pandemic ay matakot. No. Hindi. Tayo ay may pananampalatayang lumalaban. Pwede pa rin magbigay ang Diyos sa pamamagitan ng banga na bumubukal ng langis. Bumubukal ng harina. Para sa asawa ng propeta na lubog sa utang. Na lumapit kay Elisha. Anong aking point sa inyo? Take advantage of this season. Narinig ninyo yung tatlo. Seed, sower, and land. Basta ikay may seed, ikay magtatanim, may sinabi si Lord sa iyo kung saan mo itatanim, gawin mo agad. Huwag mong patagalin. Take advantage of this time. Yung magtatanim sa panahong ito, sinasabi ko na punong-puno na yan ng pananampalataya. Hinarap na niya ang takot. Hinarap na niya ang future na hindi sure. Why? Kasi ang hinawakan niya ay salitang sure. Kaya ngayon, ini-encourage ko kayo. Hindi ko alam kung nasaan Baka kayo nasa bahay. Baka kayo Itong gawin mo. I-prepare mo yung iyong seed. I-prepare mo yung iyong seed. Kung wala pa yan, kung ano pa man yan, isulat mo. Make it a pledge. Gawin mo yung pledge. Bakit? Kasi dideklarahan ko at ako'y mananalangin. The word had been preached.
I am giving you time. Ikaw ay makipagniig sa Panginoon. Bibigyan kita ng mga a minute, 1 minuto, o kaunti lang. Yan may madali eh. Sabihin mo lamang kay Lord kung ano yung itatanim mo. At hinahamon kita. Lampasan mo yung dati eh. Sa panahong ito. Grabe yan. Grabing pananampalataya yan. Ibang dating niya sa Panginoon. Grabing pagtitiwala yan. Lampasan mo yung dati mo sa panahong ito. And I will pray and I will declare sa iyong seed. Alam mo na ba kung ano yon? Oh, sige, I'm giving you time. Close your eyes. Talk with our God. At sabihin mo sa Kanya kung ano yung iyong itatanim na yon. Okay. Di man mahirap eh, no? Bakit? God is on our side. Kaya ang ipapagawa ni Lord sa'yo ay yung para sa kapakanan mo. Kaya kung ano man yung meron ka dong peace, hawak mo man o hindi pa, it is your pledge. Pero ang sasabihin ko sa iyo, dalhin mo agad yan. Ibigay mo agad yan kung saan yan dapat pinabibigay ni Lord sa iyo. Kaya ngayon ako'y magdi-declare. Okay? O Panginoon Diyos, nandito ang iyong mga anak, kumikilos sa pananampalataya. At ang sabi mo sa iyong salita, Panginoon, it is impossible to please you without faith. Father God, this time, they are really acting in faith. Sa panahon ng pandemic, na almost similar lamang sa panahon ng famine, Lord God. Sa panahong ito, Lord God, ang iyong mga anak ay kumikilos. The word had been preached. Sa panahong ito ay mabilis at malaki ang ani. Hayaan mo po, Panginoon, confirm your words with signs and wonders. Hayaan mo, Lord God, dahil ito po'y silang nag-pledge na consider it already given. At hayaan mo, Panginoon, sa pagdideclare na ito'y maganap. Ang iyong pangako. Father God, I declare, yung kanilang hinihinging ani, sa kanilang tanim, sa kanilang pledge na ito, Lord God, hayaan mo na ito po, Panginoon, ay matanggap nila kaagad. Matanggap kaagad. Lord, hinog na hinog ang bunga kaagad. Sa panahong ito ng pagtatanim, hinog agad ang bunga, Lord God. And I pray hindi lamang mabilis, kundi malaking ani. Kung ano man po, Lord God, yung assignment nila sa kanilang pagtatanim, hayaan mong ito'y makita kaagad nila. Truly, Father God, ika'y Diyos nakakampi namin, and it is your will for your interest na pagpalain ng iyong mga anak. Kaya I am declaring, maganap ngayon ang quick and big harvest sa mga tanim. This I pray in Jesus' name. Amen. Amen.